Bakit kahoy ang ginamit nyo masisira agad yan dapat trusses? May isang ang concerned citizen yung nanonood sa atin na nag-alala baka daw masira din agad itong ginamit natin na kahoy. Pero nako ha, baka naman mamaya mas marupok pa yung relasyon nyo kaysa sa kahoy na to. Baka naghiwalay na kayo, itong mga kahoy na to buo pa rin. Siguraduhin mo lang na mas matibay ang relasyon mo kaysa sa kahoy na to. Kidding aside guys, hindi naman po yan madaling masira basta matigas na yung kahoy na gagamitin at napahiran po natin ng anti-anay. Tapos isa pa sa mga nakakasira din ng kahoy is yung baka natulo yung bubong, hindi maganda yung paggagawa sa yero, pagkakapako, tapos natutuluan yung mga kahoy, ayun, mabilis po talaga siyang masira. Meron din silang ginawa dito guys sa ibabaw bago inilagay yung yero. Ito nga yung ginamit nila dun sa ibabaw bago ipinako yung mga yero. Nilagyan po nila nito dun sa mga kahoy. Para nga hindi agad kalawangin yung mga yero. Kapag natatouch daw kasi yun sa kahoy, ayun din yung nagkukos minsan ng kalawang. Ayan, nilagyan nila dyan sa bawat ibabaw niyan. Nakikita yung mga itim-itim na yan guys. Kasi minsan may moisture pa rin guys yung mga kahoy, nasisingaw, kaya naman nagkakakalawang agad yung mga yero. Pero kapag meron itong goma, syempre maiiwasan naman yon. Pansamantagal nga ay ito munang mga kukulamber kasi libre nga at hindi na natin kailangan bilhin dahil nga nandyan lang sa mga paligid natin. Syempre dun muna tayo sa makakatipid. Ayan nga, lahat po yan na pinagpakuan ay meron nga nung rubber. Tapos sa bawat pako dun sa yero ay nilalagyan din ng bulkasil. Bali 400 pesos ito guys, 1/2 liter lang. Diyos ko, napakamahal. 400 na agad yan, pero hindi naman siya guys naubos. May kaunti pang natira. So tignan na lang natin dahil nagbablog tayo kung ilang taon ba ang aabutin nitong ating mga kukulamber na ginamit. Dito nga sa labas na to guys, ang CR nila gagawin. So wala pa yan sa budget na 60k guys. Yung 60k ang pinakabahay lang. So dito naman yung kanilang dirty kitchen, tapos ayun yung CR. So gigibain pa natin to at ipapagawa pa yan pag may budget na ulit. Mahal talaga ngayon magpagawa ng bahay, kaya naman tulong-tulong kaming magkakapatid at saka si Papa din kapag may nakukuha sa senyor. Kung mayaman lang ako ay talagang sasagutin ko lahat ito, kaso hindi ay yung kaya lang natin itulong ay dun lang tayo. Dito naman nga tayo sa loob, magpapapinish naman itong kanilang pader. Abang-abang sa susunod na vlog. Thank you for watching. God bless. Anak kong babae nagpabili nito guys kasi nga yung binili ko sa kanya before sobrang nipis tapos bumabakat sa uniform. So itong binili ko na to na bra, hindi na kasi meron siyang foam guys, ayan. So malipis lang yung tela niya, so ma-press ko pa rin siya, pero meron siyang foam sa loob, so hindi na talaga babakat. Baka may mga teens din kayo dyan, nagdadalagang mga anak, ayan, bilhin nyo na rin ang ganito para iwas, alam nyo na. Tapos, na-adjust na rin ito dito guys. Ayan, may wire siya dyan. And okay rin naman yung quality niya. Ayan yung tela, maganda. Mapresko. Murang-mura lang to, 3 piraso na guys. Ayan, meron siyang white. Nagamit niya na kasi to. Sabi ko, iba-vlog ko. Abay, binuksan na agad. So, may white din siya. Ayan, sobrang cute. Baka gusto niyo nito, lalagay ko sa comment section yung link guys. May iba-ibang color pa to na pagpipilian. Dahil nga sobrang lamig ng panahon ngayon, papansin nyo kung sino may mga masasakit dyan ng ngipin, sobrang sumasakit lalo. So ito, pinapatakan ko nito guys. Kaso nga lang kagabi, sobrang sakit. Kailangan na talaga siyang bunutin. Kaso sa Webes pa kami magpapabunot. So ang ginawa ko kagabi, bumangon talaga ako. And ito, cloves. Ginuya ko siya guys. Nilagay ko lang siya sa bibig ko magdamag. Binabad ko siya dun sa may masakit na ngipin. And nakatulog ako, grabe. Masarap yung tulog ko as in. Pagising ko na, sa bunganga ko pa rin siya. Sobrang lambot na. Ayan. So, isang piraso lang. Kukuha tayo ng cloves. Tapos, itatapat mo lang siya dun sa kung saan masakit ang ngipin. So, nandyan lang siya nakalagay. Tapos, nakatulog na ako as in. Ay, naku, kung hindi ko to ginawa, talagang puyat ako. 2 gabi na akong puyat, guys. Grabe. Ito, nilalagay ko siya pag umaga. Okay siya, effective siya kasi sobrang halang. So ito, meron na akong bago ngayon. Cloves lang pala. So ilalagay mo lang siya guys, ganun gagawin nyo kung masakit ang ngipin nyo. Napaka-bisa nito guys, sobrang bisa. Webis pa kasi ako makakapagpabunot. Ayan, ilalagay mo lang, isang ganyan lang. Ayan. Tapos, hanggang umaga, nakababad. Ayun, sarap yung tulog ko guys. Try nyo na rin kung nasakit yung mga ngipin nyo. Effective to guys. Hello guys! Nandito na rin ang ating mga estudyantes. Yakaw kami. Para sa ating bahay ni Father. Pang finish ng goal. Gustahin natin itong mga halaman dito. Sobrang ganda. Ay, grabe. Ang ganda talaga ng mga sila. Ang haba, oh. Sarap itasin. Ang dami. Oh, di ba?
Pwede sa sako. Kakunting lupa lang yan. Dami no. Daming bunga eh. Isang puno lang. Lahat na bunga no. Hindi mabilang ay. Kung sa isang puno lang ang dami. Yung pichay ko kasi ayaw pang tumubo ay. Ang dami yan hanggang dun. Tapos dito naman daw yung pichay ilalagay. Eggplant. Ayaw niya yan. Patayin yung dalawa ha. May tagaan mo ah. Ayan. Ha? Sinanlag. Tapos, hindi yung kasali. Yan, sibuyas bawang. Hindi, sibuyas lang. Bawang. Okay, bawang lang. Tapos, chowpan. Tapos nalagay yung egg. Guys, na-hatch na yung ating na-prepare na food para sa ating betta fish. Ito siya. Yung isa fail. Ito yung nag-survive. Wala pang 24 hours. Ayan. So, papakainin natin yung ating betta fish. Ito, binigyan ko din sila ng kaunti. Sobrang liliksi. Binigyan ko silang kaunti pero hindi nila makita. Sobrang liit pala talaga kasi nito. Yung isa tinapon ko na kasi hindi siya nag-hatch. Ito yung nag-hatch. Sobrang liliit pala nito talaga. Ang cute nga eh. Buti na lang successful. Meron na guys. Tingnan nyo. Sobrang liliit nila yan oh. Yay! Wala pang 24 hours. Meron na. Ang galing! May food na ang ating betta fish guys. Kakain na sila today. Nakakatawa naman. Ang dami oh. Ganyan kadami. Eh, diba kalahat ano lang yun? Halos isang ang tawag doon, teaspoon lang ang nilagay ko dito. Pero ganyan kadami oh. Tapos, ngayon, naglagay ako ng flashlight para mag-ipon-ipon sila doon sa liwanag. Saka natin kukunin. Meron ako dito. Ayan. Kukunin natin, tapos ipapakain natin sa ating mga fish. So, kunin ko lang gamit itong aking ayan, pumupunta talaga sila sa liwanag. Hindi ko lang, ang hirap kasi mag-video tapos kukunin ko. Ang hirap, kaya ganito lang muna. Ang galing, ganito pala. Ayan, sobrang dami ko nakuha guys. Makakakain na sila. Ayan, nandito na. Hala, ang cute, gumagalaw. Yun o. Ay, ang dami. Nag-hatch. Yay, successful. So, ilalagay ko na to dun sa ating betta fish. Makakakain na sila sa wakas. Ay, ang dami. Ayan, nakaabang na. Oops. Ayun, lumabas na. Kita nyo ba yan, mga puti-puti? Ayan. Kainin nyo na. Ayan na, lumalapit na sila guys. Ano, naaaliw ako. Naaaliw ako sa mga ginagawa ko ah. Ayan, kumakain na sila. Yay! First food! Successful tayo guys. Ayan, kumain siya! Yay! Hindi na kayo magugutom. Ay, nakakaiyak. Para akong balik. Ayan, dito madami. Dito sila. Buhos natin tong iba. Ayun! Yun! Hinuli niya agad. Gutom na sila guys. Ayan, konti-konti lang muna. Tignan natin. Ayan, hinuhuli na nila. Wala, naaaliw ako magpakain. Ganito pala. Ayan o, busy-busy yung isa. Nasa kaya yung ibang fish? Nasa kaya yung iba? Para makain naman nila yung... Ayan o, daming gumagalaw. Ayan, mahulihin nila. Tingnan natin itong isa. Ayan. Malapit na. Oops. Nahihiya pa siyang kainin. Ba't hindi sila... Ito. Tingnan natin to.
Sige, kainin mo yan. Bilis. Naku, magugutom kayo. Kainin nyo. Ayan, dami na nila guys. Nandiyan na silang lahat. Ayan. Oh, kinakain nila. Diba? Ang galing. Ayan, madami na kayong food ngayon. Yung pa. Sana naman sa mga pinagkakaabalahan ko talaga itong betta fish guys. Sana mabuhay itong lahat guys. Baka nasa 20 piraso lang ito mahigit ganyan. Konti na lang sila. Nagtatago kasi sa ilalim ng dahon. Parang hindi pa sila familiar sa ganitong pagkain guys. Yung iba nakatingin lang. Ano kaya itong gumagalaw na to? Para silang hindi nagugutom ah. Halos 6 days na hindi ko sila pinakain. Titingnan natin ulit bukas kung ganito ulit. Bukas ng umaga ko na ulit sila bibigyan. Akala ko naman mag-aagawan sila kapag naglagay ako ng live foods. Hindi pala. Parang wala lang sa kanila eh. Tignan mo. Pero yung iba kumain talaga yung malalaki na. So ayun na lang muna ang ating vlog. Thank you for watching again. And don't forget to like. God bless you. Good night.